For delicious, convenient, and versatile meals, sure to make them say, for easy cooking, it's Olay you need. Kainin, o 'di ba, na nakakaloka. Well, eto na mga misis, ready ka na bang gawing kakaiba at exciting ang iyong lunchtime? Oras na para sa Clara Olay! For easy cooking, it's Olay you need. Oo, nakakaloka. Mag-experiment tayo ng mga exciting dishes gamit ang mga Clara Olay products tulad na lang ng crab flavor cream-based pasta na pwede na natin gawing masarap na crab and corn soup na para ma-experience natin ang fine dining, o 'di ba? Hindi natin kailangang gumastos ng mahal kung kaya naman natin itong enjoyin sa ating mga tahanan na gamit ang mga Clara Olay products sa abot kayang halaga. Oo. At kung inaakala mo dyan natatapos ang paggamit mo sa mga pasta sauces, well, dyan ka nagkakamali. Kung ikaw naman nag-iisip na paano ko nga ba gagawin mas exciting ang ating kaldereta, well, pwede mong haluan yan ng 3 cheese pasta sauce. O, diba? Akala mo sa spaghetti lang yan. Pwedeng ihalo ang 3 cheese pasta sauce para mas pasarapin at maging malinamnama ang nakaugalian nating kaldereta. Diba? Ganyang kagaling ang Clara Olay. Bukod sa delicious na versatile ang mga products, aba, very affordable at convenient pa dahil available to sa lahat ng mga groceries nationwide. Kaya nga naman, for easy cooking, it's Olay you need. Clara Olay! Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo. Yun! Diba? Ang saya to the highest level. Isang magandang araw pa rin po sa inyong lahat. Muli po ako pa rin po sa Kapitana Sisa. At syempre sa ngalan ng aking partner, my labubu, ayan, si Tita Cora. Eto pa rin ang Baklita sa Wababu! Hi pa rin po sa inyong lahat dyan. At syempre sa mga pumapasada ngayon, ang ating mga nagagwapuhan, mga drivers, mga konduktor. Hello po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo sa inyong mga biyahe. Saan man panig ng Metro and Mega Manila mga biyahin nyo. Hello po sa inyong lahat dyan. Ang mga nagagwapuhan natin mga tricycle drivers, ang mga UV Express drivers, at mga bus drivers, hello po sa inyong lahat dyan. Sa mga nakatutok naman sa atin via online, sa ating Facebook na Energy FM, hello po sa inyong lahat. And of course, meron din tayong TikTok, meron din on YouTube, di ba, na mapapanood nyo. Sa ating team replay, hello pa rin po sa inyong lahat. Nakakaloka yan. Diba? Siyempre gusto ko rin muna batiin ang ating kumare all the way from Australia, ang reyna ng Australia, Cathy Amos. Mare, kamusta ka na? Diba? Hello po sa inyong lahat dyan. At siyempre sa ating mga pangga, diba, ng mga nakatutok. All the way from New Jersey, si Jennifer Z. Hello po sa iyo. Hi, ate. Kamusta ka na? Pero eto na, mukha yatang hindi rin makakaligtas sa mata ng ating mga pangga ang nangyari nung isang araw lamang sa loob mismo ng studio ng Showtime, kung saan nga naman isang studio guest ang sumundo ng pikon ni Vice Ganda. O, diba, na nakakaloka. Very controversial ito dahil, diba, nang meron kasing isang nanay na pilit na pinapipicturan siya sa katabi ni Meme Vice Ganda na hindi nagustuhan ni Meme Vice, na para bang kasi yung bata itinulak niya ng itinulak kay Meme na bagay na medyo, alam mo, hindi nagustuhan ni Meme Vice.
Well, actually, ang pagkakaano pa nga na dito sa video na kumakalat ay talagang ora mismo sinita nga naman niya yung nanay na itinutulak yung kanyang anak. Kumbaga parang pinagduduldulan niya. Naiintindihan naman daw ng ibang mga tao yung gustong mangyari nung nanay kasi nga naman it's a once in a lifetime opportunity na may makatabi ka nga naman na superstar. Pero sa aspeto na yun ay hindi nagustuhan ni Meme Vice kasi parang natutroma yung bata dahil umiiyak na nga ng husto. Na hindi naman niya talaga totally pinagalitan pero ramdam mo yung pagkainis ni Meme na dinaan niya lang niya sa biro na parang tipong itinulak mo nang itinulak yung anak mo, 'di ba? Yung mga ganong aspeto kasi nga naman syempre, 'di ba? Although alam naman natin na may strong SPG na label ang Showtime. Pero as much as possible, ang gusto kasing nilang i-promote is family-oriented show, yung Showtime na gusto lang nilang ma-enjoy ng lahat. Hindi yung para matrauma yung bata dahil sa kagustuhan ng nanay na magpa-picture sa kanya yung anak niya. 'Di ba? Na although nafa-flattered naman din sila Meme kahit ilang mga host ng Showtime sa mga gano'n na gusto magpa-picture. Pero not to the extent naman yung matrauma yung bata na hindi naman din nagustuhan talaga ni Meme. 'Di ba? Kasi nga good vibes yung kanilang inihahatid sa publiko, pero sa ginagawa nitong nanay na ito, para bang teka sandali, 'di ba? Hindi nakaligtas 'yon kay Meme Vice. Kaya nga naman on national TV ay napagsabihan din niya yung nanay na ito na hindi naman din niya ini-invalidate yung gustong, alam mo 'yon, parating nung nanay niya na makapiling ng anak niya si Meme Vice. Kaya lang sa pamamaraan doon hindi sang-ayon si Meme kasi pwede naman siyang lumapit 'di ba? Hindi kailangan itulak yung bata na nakakaloka. Kaya nga naman 'di ba, yun nga yung aspeto na medyo sumundo ng pagkapika niya na hindi pa natapos yun dahil pagbalik pa nila on stage ay para bang may naging mensahe din si Meme Vice sa mga magulang na may mga anak din, 'di ba? Na which is totoo naman din na alam mo yan, hayaan natin na maging bata yung mga bata, 'di ba? Kung mag-i-enjoy sila, then so be it. Wag natin ipuwersa sa kanila na ikatotroma nila yung mga ganong aspeto. Katulad nito, 'di ba, nagpa-picture, 'di ba? Sa tingin, siguro nararamdaman ni Meme sa nangyaring ganon dahil umiiyak yung bata 'Di ba? Sa tingin mo ba nai-enjoy pa niya yung moment na yon, 'di ba? Na parang tipong, syempre may takot pa din yung bata or may hiya dahil bata nga yan, 'di ba? So hayaan na lang maging bata yung mga bata, 'di ba? Na nakakaloka kasi mother naman. Idinukdok mo yung anak mo, baka naman ikaw talaga yung gusto magpa-picture. Hindi naman yun yung pagkakait ni Meme sa lahat ng studio guest nila, 'di ba? Pero siguro sa mga ganung aspeto siguro, wag na lang sanang maulit yung mga ganon. And I think, 'di ba, may mga ganung aspeto naman na sasang-ayon din naman yung mga tao sa ginawa ni Meme Vice, 'di ba? In protection pa din syempre nung bata, 'di ba? Na nakakaloka. But anyways, 'di ba? Well, at least, 'di ba, sa ganung aspeto kinlaro din kaagad, nagkalinawan, wala naman din, alam mo 'yun, wala naman din na kumbaga parang sumama ang loob dahil doon sa aspeto. Napagbigyan din naman dahil nagpicturan pa din naman sila. Pero sa ganung aspeto, sana wag nang bigyan ng ibang kulay pa, lalo pat ngayon hindi matapos-tapos ang issue sa kanila, 'di ba? Na binibigyan sila ng deadline, na binibigyan ng ganito, 'di ba? Hayaan na lang natin maging masaya mga taga Showtime. Ulitin lang din natin, 'di ba? Kung ayaw nyo sa Showtime, may ibang show, may alam mo 'yon, meron kayong laya na pindutin ang remote ng inyong mga TV. Meron naman din kayong laya na i-scroll up kung sakaling napapadaan sa mga FYPs nyo. 'Di ba? Yung kanilang mga contents, 'di ba? Wag na lang po tayong mag-send ng mga harsh words, 'di ba? Na at the end din naman, sino rin ba yung talo? Tayo yung naiinis kasi hindi naman sila affected, 'di ba? Ganun lang naman yun 'di ba? Ba't mo sasayangin yung enerhiya mo sa mga bagay na alam mo din wala ka rin mapapala, 'di ba? So do something else, something nice, something kind. Naks, ang dami ko sinabi. Diretso yon. But anyways, mga bangga, yan. Dito mo muna natin tatapusin ang ating chikahan on a Tuesday morning. 'Di ba? Bukas po ay makakapiling nyo na ang aking Tita Cora, ang aking labubo. 'Di ba? Magbabalik ere na siya ulit bukas. Matapos ang kanyang meet and greet sa kanyang mga doktor ngayon. Mga
doktor. Ang dami. Reconstruction ba yung gagawin? Char-char. Nakakaloka yan. Wala naman sa mga bangga. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora, ang aking labubu. Diba? Ito pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! And we are still same pero iba. Dali-dali pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo